Ayun, naawa ako kay Papa. Tapos yung higaan nila nasa sa lupa na talaga. Walang tumulong. Wala magtumulong sa akin. Ang tinutulugan namin sa lupa. Kasi magulang ko yan. Sakit na ng likod ko. Kaya higa sa lupa. Ito yuko nga. Ayan o. Untog nga ang ulo. Sabi ko sana may tumulong na mabait. Kung sa pagtulong ng usapan ko yan ulit sa kalam, wala na akong masasabi sa taon na yan. Yo mga kanoli, magandang umaga. 8:45 ng umaga. At kanina nandun ako sa bahay ni Kuya Pipoy at nag-edit ako ng vlog at bigla siyang nagkikwento sa akin tungkol yung kanyang tatay na nakatira daw sa maliit na mga kulambo ang dingding, tapos natutulog sa lupa. 45 ng umaga. At yun po ay kapatid ni Mura. So naantig ang aking puso, kaya sabi ko sa kanya, tara puntahan natin kahit na makapagbigay tayo ng bagya. Kaya lang, sabi niya baka daw may trabaho. So tingnan natin kung ano ang maaabutan natin doon sa lugar na yun. Gamit natin ang kanyang motor kasi magsusurkat daw kami. At ayan, so dito ang daan. Ibang daan to, ngayon lang ako nakadaan dito. Kaya lang sinabi niya, walang preno sa unahan. Pambirang buhay, baka may engine brake naman to pagkapalusong. Ibang daan to mga kanoli. May tulay tayo dyan dadaanan. May tulay daw dyan na dadaanan. Yan, umpisa ng rough road. Ano, bababa ako? Hindi na. Pwede. Baba na lang ako para sigurado. Okay. Yan. Ayan. Rough road nga. Ayan, kalsada uli. Alright. Alam na, huwag mong kalimutan ng engine brake. Lusong eh. Doon sa kabila, mas maababang rapport yun. Ayan, okay naman, naka-engine brake. Lakas na ang preno nito sa ulian. So ayan, paahon. Saan ang tagos nito? Binubatan. So binubatan daw at tagos. Pero tatagos tayo ng Kamalig. Kabalik tayo tatagos. May surkat pa. Pero sukat pa daw ng Kamalig. Kaya. Kaya ata sana yung motor mo. Ayun. Ay hindi. Baba ko, para sigurado. Ayan. Nanigurado kasi kami na kung ganito lang ang daan, kaya ng motor ko. Kaya lang, siyempre nagtiwala ako sa kanya kasi siya ang nakakalam ng daan. Alanganin daw yung motor ko. Ayan. Dapat lagi kondisyon ang gulong mo dito interior, no? Oo. Ang hirap pag na-flat ka rito sa bakalayo. Nasira nga yung sako dito. Sako sira yan. Ano yung isa? Bangi. Oo. Gumaganon-ganon na pag nasa rough road.
So yung kalsada na po, pero may putol pa daw sa kaunahan na rough road. Mas matindi raw ang rough road doon. Yun, rough road na nga, nakaputol. Yan, rough road. So ano ba yung patuloy na sinasabi mo? Hindi na tayo dadaan doon. Wala na. Kung sa kabila tayo dumaan, makakadaan tayo doon. Grabe ang daan. Mas matindi ah. Ang lupit ah. Lakad talaga dyan. Doon sa paahon. Yeah, lakad na siguro ako. Matindi. Sige, sunod ako. Matindi. Tanggal ako helmet. Mainit. Ayan, lakad time. Ang layo pa ng ahon, no? Dapat pala yung motor ni Vince ang hiniram ko. Malayo-layo itong lakad eh. 1 kilometro yata ito ah. One kilometers lakad. Ang tindi na yan, ahon yan. Makaahon kaya tayo dyan. Sakay na daw ako. Ayan. Mahirap lang pababa kasi walang pino sa una. Bagay. Alright. Let's go. How much more pa doon sa mga walang kalsada na mas malala pa dito.
Ay, mga materialis dito, no? Yan, no? Tayo Ah. ng kutan, no? Yan, ginawa yan ng kapatid na yung kilala. Yung, Hindi, ibig sabihin ng mga materialis na yan, ang lalayo ng kutan. oo. Guyog talaga ng kalabaw. Ay, di kalsada na pala. ito. Kalsada na to eh. Tutok siya sa kalsada. Oo. Kaya pwedeng dito manggaling yung ano, truck. Ayan po, kalsada na. Pero mahaba-haba rin yung ano, rough road. Wala nang rough road dyan? Wala na. Kaya naman pala ng motor ko kung yun lang. Oh, kaya ba? Kaya lang, nanigurado lang tayo. Ay, maganda na yung kalsada. Ayan, Oo. pero hindi pa rin gawa. Di pa. Kundang Piodoran daw, pinaka-shortcut siguro. Lagi motor lang talaga. Motor lang talaga makadaan dito. Pag 4 wheels dito, walang anin, kitgitan. May 4 wheels naman. Pwede pero ano, pag may kasalubong. Pag walang matabihan. Kaya dito sa part na to karamihan ano, puro under repair yung mga kalsada. At ito, maganda na yung daan dito sa part na to. Ano ba na kaya to, Noy? Boom yan. Bungyan. Bungyan na daw to. Bungyan Ligaw, Albay. Out. Ano to? Binubata na to. Ah, ginubatan na daw, ginubatan. Barangay Bumyan. Bungyan, ano, ginubatan. Yan po, mali po. Ginubatan. Ayan, itong daan na to ay nagtabang pang kabalik. Marami na kami niliko-likuan. Yan po, barangay Palanok. At ayan po, Kamalig. Part na ng Kamalig, kita na si Mayon. Kaya lang, kalahati lang napakita si Mayon. Rough road. Ayan, at nandito na kami sa Bilangang Highway. Tamang gilid lang. Ayan po, tanggalin mo na helmet. At ito, mga kanuli, si Kuya Poy Poy. At kanina nga nag-e-edit ako nung vlog ko. At nagkwento siya tungkol sa papa niya na maliit daw ang bahay at nakahiga sa lupa. Ito po ay kapatid ni Mura. Ayun, ba't na ikwento mo kay Kuya Noli yun? Kasi nung ano, November to, pumunta ako dito. Kasi pupuntahan namin yung puntod ng kapatid ko. Ano ako dito, pumunta ako dito kasi bibisitahin ko. Yung pagdating ko dito, hindi na pala siya doon sa dati niyang bahay nakatira. Kasi ano lang talaga siya. Pinali siya nung mayari kasi may ano daw sila doon, papatirahin na bago. Tapos yung makita ko yung bahay nila,
baba na lang. Kahit tumayo nga ako, nasa ano na lang eh. Tapos yung higaan nila nasa ano, sa lupa na talaga. Doon sila naglalagay ng banig. Ayun, naawa ako kay Papa. Kaya yun nga yung kwento ko sa'yo, na pagkasakali man ako. Ayun. At siyempre sabi ko nga sa kanya, kahit ako mabigyan natin ng bigas, bagyang grocery, at least ano ba, makapagpaabot din tayo ng pagmamahal para maibuwasan muna ng kaunti yung kahirapan. Ayan, bilang isang anak, gaano kasakit yung nakikita mo yung tatay mo na ganyan ang tirahan? Siyempre masakit rin sa akin kasi hindi ko sila natulungan nung una pa. Kasi nung kabataan ko, ano talaga eh, halos ano na yung buhay ko nung naghiwalay sila ng magulang ko eh, nung nanay ko talaga. Mula nung nagkapamilya ko, gusto ko siyang kunin. Eh ayaw naman sumama sa akin kasi ayaw umalis dito sa ano, gitna ng palayan. Kasi dito lang yung alam niyang trabaho eh. Ayun, nayaan ko sila hanggang sa bumalik ako dito. Yun nga nakita ko, yung bahay nila ang liit lang, kala mong bahay ng bata. At ayun mga kanuli, samahan nyo kami at pasyalan ang papa niya na kapatid ni Mura at tingnan natin ang sitwasyon. At ayan, dito muna kami ni Kuya Poy Poy sa ano, sa grocery para makabili ng bigas at saka bagyang grocery na dadalhin sa papa niya. Ayan o. Tara. Bigas. Logo. Te, saan po yung bigas nyo, te? Ay, ilang kilo? Ayan. Igwa ka mong 25 kilos? Ay, kaya ng motor mo, 25 kilos ang bili natin. Igwa ka mong 25 kilos. Oo, yung nakaganon na. Nakabukod na. Ayan, at wala pala sila yung ano, yung kalahati. So magtatakal na lang. Takal na lang. Ay, igwa pala hindi ini, oh. Ini, oh. Ay, ini na lang. Ilang kailan, oh? Ay, ini na lang. Buwarday ka na magtakal. Ayan, dua. Toyo, may suka. Yan. At siyempre, siguro biskwit. Yung biskwit na okay. Tapos yung malambot pa. Isang malambot. Eh, may palaman. At ikot po tayo. Colgate. Colgate. Sabon. Dala-dalawa. Isa lang. Surf. At dito ano, pwede pong ano, makidaan. Ay, naistorbo natin si ate, doon lang kami. O mag-hi muna po kayo. Dito tayo. Ayun na lang mag-hi. Kape. Ayun na. Para di na kailangan ng asukal. Ayan, panghaba. Tapos ito, noodles, mahalaga to eh. Noodles. Kailangan umikot. 4, 6, 8, 10. Ano pa ba? At sardinas. Sardinas. Ikot pa tayo rito, baka may makita pa tayo. Te, may ano kayo, te? Safeguard.
Ang paligo. Sa labas. Sa labas daw. Yan. Ito. Safeguard. Safeguard. Tapos mantika. Mahalaga yung mantika eh. Mantika. So ayan na po. Ilagay na po natin sa counter. Saan po ang counter nyo, ma'am? Okay na po. Okay na po. Nakadalawang tubig, ma'am. 148. 16. Sipag ni madam. Mabilis kumilos. Makikita ko yung sarili ng pagkak na sila. Oo. Ate, ito 10:20. So andito na kami. Mismo ng Mayon. Ayan o. Kitang kita. Ayan po. Walang alam kung gaano kalayo ang bahay mula rito. Ayan. Let's go. Ang ano dito palayan, buhangin yung ano, buhangin yung lupa. Ayan yung anak ni Kuya, Kuya Puy Puy. Masyado pa pala silang ano, malapit sa Mayon. Denderson. Parang 3 kilometers lang siya sa Mayon. Paanan talaga. Ayan. Alright. So yun yung palayan. Basakan oh. Palayan. Magtatanim na ng palay. Ayan. Na tayo. Ayan. Ay. So, ayan. Dito na tayo. Ay, ito pala. Yan pala. Ayan. Ayan pala. Ito, di ko alam kung asawa or ano. Bless po. Ayan. Kayo po yung ano, kapatid ni Mora? Ilan taon na po kayo? Ay, baba mo. Ilan taon na po kayo? 53. 53. Nagwawalis-walis po kayo. Ayun po, asawa nyo, anak nyo? Anak po. Anak. Gagawing walis. Oo. Ay, nagwawalis si tatay. Ano po pangalan nyo? Edison. Si Kuya Edison. At ito po yung tirahan nyo. Oo. Yan lang kami sa lapat. Lang kayo lumipat. Ayan. May asawa po kayo?
Meron umuwi na sa ano. Umuwi lang. Ayan. Kailan pa po kayo nagtayo ng barong-barong? Kung ano pa, isang buwan pa. Isang buwan pa lang. Ayan po, bali nabanggit niya ako ni Poy Poy na ikaw daw natutulog lang sa may lupa. Tapos yung dingding yan nga, mga yung tag dito sa trapal, Trapal. tapos mga kumot. Kumusta po kayo dyan pagkagabi? Ayos naman, pero medyo malamig. Malamig yung lupa, Oo, delikado, sakit. At delikado nga. nung bagyo, nandiyan na kayo. Lumipat lang kami doon sa, sa kabilang bahay. Pero tayo na yun nung bagyo. Kung nakatayo na, Tapos dito daw ay nakikitirik lang kayo. oo, Buti pinayagan kayo ng may-ari ng lupa. payag ba na, bait. Mabait man. Kayo lang magbantay-bantay ng lupa dito. Oo. Ano po ang mga trabaho nyo na kayang gawin? Sa, sa palayan. Saka, ano lang. Pagsasaka? Oo. Matagal na po kayo dito? Tagal na. Yung mga kami, yung mga barang 7 years. 7 years. Ay, yung anak mo, nakakausap yan? Intindi ka Tagalog? Dito ka kay papa mo. Tabi ka. Ayan. Tabi ka ba kay papa mo dyan? Sa upuan. Tukaw ba? Tukaw. Ayan. Ano pangalan mo? Pato. Hindi, anong pangalan? Pangalan? Mary. 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 Mary Ann. Ayun si Mary Ann. Ilan taon ka na, Mary Ann? Ilan taon ka na? 20? Green. 20. Hindi ka nag-aaral? 8. May nayas klase kasi. Mahina sa klase. Oo. Bali, sinasamahan mo lang si papa mo dito. Punsong anak po. Oo. Ikaw lang nag-aasikaso dito sa bahay. Ayan. Ay, nalaglag daw sa nyug si tatay. Paano po nangyari? Pag biglang nawala ito ng malay, kaya nahulog ako. Nagalap sa sa hospital. Nagit yung isang buwan. Balik ko dito. 3 rigs. Buti nga nakasurvive ako. Tagal akong hindi ako walang trabaho. Wala mo siya ginagano. Walang tumulong. Wala mong tumulong sa akin. Sabi ko sa awa ng Diyos, kumakain pa man kami. Ito ang tinutulugan namin sa lupa. Sabi ko, baka kako may maawaman sa amin, tulungan. Sakit na ng likod ko, kaya higa sa lupa. Sabi ko sana may tumulong na mabait para yung bahay namin maayos naman. Paano yung mga binayaran mo sa ospital? Wala po, libre yun. Wala mo akong binayaran doon. Libre. Tapos siyempre pag uwi mo di ka pa agad makatrabaho. Kaya pumunta ko doon sa tiniran namin doon sa dati sa Batawan. Binigyan ako ng pera para kayo makauwi. Naglakad lang kayo papunta doon sa sa may Bio. Naglakad lang kami. Sabi ko punta tayo doon para makauwi tayo. Pati di naman kayo may inano doon sa ospital. Wala naman rasyon. Buti pa ako. Punta tayo doon sa tinira natin doon sa Batawan. Pagka may pera, bigyan naman tayo. Pati binigyan man kami ng yung pera.
Tapos, nung pag-uwi mo dito, mga ilang araw lang, pinilit mo na agad magtrabaho, ganun. Hindi ako nagpilit. Ilang araw kang nakalatay sa bahay lang? Ano, buwan pa, Ilang buwan? mga isang buwan. Pero ano lang, papitik-pitik lang ako. Hindi pa ako makabuhat ng mabigat. Mm. Paano yung pagkain mo araw-araw? Yung anak mo? Ano, so, yung kapatid ko, binibigyan mo naman ako ng pagkain. Mm. Bibigyan ako ng pera, kung anong ang kailangan Mm. na naibigay man niya. Ayan, tapos balita ko ay meron kayong dating tinitirahan na bahay na malapit lang dito. Dito nga. Ayun nga yung bahay na yun. Tapos ay kumbaga may gagamitin na siguro na may-ari or may gagamit na. Siguro di ko alam kung gaano katagal tumira doon. Ano naramdaman mo nung sinabi ng may-ari na gagamitin na yung lupa at ang yung bahay? Naramdaman ko, ano, na pinapayos sa amin. Pero wala naman akong paayos. Mm. Kaya sabi daw ng may-ari, umalis na daw. Di pa pinapaayos. Umalis kami. Kaya nakiupan ko sa pag may-ari dito. Kung iling tumirik dito sa niya, lupa. Wait, pinayagan naman ako. Kaya sabi ko, maliit na barong-baraw lang. Yung matulungan lang kami. Sabi ko, temporary lang na tulugan. Pinayagan naman kami. Yung maliit ka ng narigil. Natuwa ka nung may nagmagandang loob sa'yo na dito ka muna sa lupa ko? Oo, natuwa ako. Na ano yung pag-iisip ko na kung saan ako, na-reward ko, na pinalis ako dito. Dapat ako nakatira diyan. Nung kaalis mo lang tapos wala pang kasiguraduhan kung saan ka lilipat, ano yung tumatakbo sa isip mo? Wala akong maisip kung saan ako punta. Sabi ko doon yung kapatid ko, malabo naman doon. Yung kuwan kong pag umuwi doon natutulog. Mas gusto mo na kahit maliit na bahay, basta gusto mo ikaw lang or hindi ka nakikihalo, ganun ba? Oo. Gusto ko lang, ako lang ano. Ako ang ako ang may-ari ng bahay. Diyan ka muna tayo at kahit paano ay may paabot sa'yo si Kuya Noli. Pang ano man lang. Para kay sa tatay ni Boy Boy. Tay, sana ay makatulong man lang sa pang-araw-araw mo. Meron kang bigas, meron kang ano rito, at paano biskwit ba, ang merinda yun ng anak mo, tapos may lana, may sabon, may mabangong sabon, meron tayong noodles, at paano yan. Paano yung pangulam-ulam mo dito, tay? Anong karaniwan na ulam-ulam mo? Ito yung gabi. Mga tuyong gabi. Pero hindi tuyo. Tapos yung ano na lang nanyog. Oo. Hindi ako lang sa may-ari ng iyo. Ayan. Tayong biscuit pa uli. Tapos meron tayong kape. At ito pang emergency. Mga dilata. Ayan, mga dilata para kay tatay sa anak niya. Ayan. Ayan, pasok po tayo sa loob ng bahay ni tatay. Mauna ka ba tayo? Pasok ka. Ayan. Dito yuko nga. Ayan o. Tuntog nga ang ulo. Bali dito ka po nahiga sa lupa. Dito po. Tapos yung mga damit mo. So, mga dami. Tubig. At ito, yan nga oh, sako lang. Tapos ito. Kumot. Sigurado sobrang lamig dito sa gabi. At Butas nga po ngayon. ayun pa oh. Yan. At dito tagus-tagusan lang, pwede mo tong maangat to. So grabe mga kanoli, no? Kasi laki lang na ano, CR. At ito, ayan oh.
Trapal. Likod pala ilog. Ay, ito yung ilog na to, tay. Nakakapaglaba dyan? Ah, malinis pala yun. Nakakapaglaba. Oh, kasi galing Mayon. Malamig yung tubig na yan. Oh, malinis yan kasi ang mga galing Mayon, malinis, tapos malalamig ang tubig. Ayun ang kanyang balon. Bayan natin yung balon niya. Iniinom mo yan, tay? Ugas-ugas sa mga plato, may balon. Oh. Yan, may isang balon dito. Ikot tayo rito. Yan. Yan. Yan sasaing, oh. Sasaing. Ayan. Trapal. Yan. Sinakuhan. Yan. Yan po. At andito si Kuya Poy. Ayan ka Poy. At kahit paano, ayan, nabisita natin yung papa mo at nakapagpaabot ng kahit na bahagya. Ayan, anong masasabi mo? Maraming salamat Kuya Noli kasi kahit pa paano napagbigyan mo yung kailangan ko sa'yo na punta natin yung bahay ng Papa kasi nahawa na kasi magulang ko yan eh. Kahit ganong pilit kong isama sa bahay, ayaw ko. Kaya naglakas loob na lang akong humingi ng tulong sa'yo. Kasi wala naman talaga. Paminsan-minsan may binibigay din naman ako. Kaso kulang rin eh. Kaya humingi ako ng tulong sa'yo. Nagpakasakali ako. Kaya salamat. Salamat talaga. Sige lang, ano lang, laban lang sa hamon ng buhay. At meron ako sa yung kikwento. Sana ay makarelate ka. Ito totoo talaga to dahil naranasan ko to naming pamilya. Nung matagal na, sabi na natin last 30 years or 15 years. Yung si papa ko, matagal sa abroad yan. Tapos pag umuwi yan, uwi lang sa amin saglit. Tapos titira sa kung saan, tapos uwi ng Samar, titira sa kapatid namin. Parang uwi lang sa amin, sandali lang. Tapos kung naaalala ko noon, magkasama kami sa bus para nagbiyahe kami pauwi ng Manila. Kinausap ko siya one on one. Sabi ko sa kanya, pa, doon ka na tumira sa amin sa San Roque. Okay naman kakao doon, okay naman ganun para at least ka ako nakakasama ka namin. Umiyak pa ako noon sa bus, nakikita niya ako, kita niya ako harap-harapan, kaya magkatabi kami. At etong mga taon na to ay nagulat na lang ako at umuwi nga sa bahay. Galing pa siya ng Samar kasi nga nagbabantay ng lupa namin doon. Tumira na siya ngayon dito na siya sa Bicol, halos nandyan na siya ilang buwan. Kumbaga ang moral lesson dito ay tamang panahon. Time will come, tamang panahon na maaano mo na lang na yung papa mo pala ay naandyan na lang sa inyo. Oo. Darating yan, sigurado yun, uuwi yan sa inyo. Di ba tayo? Dito tayo tayo. Halika tayo. Dito kayo tayo. Ayan tayo. Yun nga, sabi ni Kuya Poy, gusto niya na doon ka na manirahan sa kanila kasi nga siyempre masakit sa gusto niya lagi kayo nakikita. Ano pong masasabi niyo po? Hindi naman tumira doon. Kung sa kanya yan. Pero sabi ko naman, ito ang trabaho ko sa palayan. Wala kang hanap buhay doon. Walang hanap buhay doon. Wala siyang alam na hanap buhay doon eh. Dito lang talaga siya sa kahit nung mga bagong panganak pa lang kami, dito na talaga siya. Kami lang na napunta doon mga anak. Nagbahay siya kami doon sa sa bahay sa lupa ni Mura, pero saglit lang siya doon. Talagang hinahanap niya itong lugar na ito. Nagkabahay nga siya doon, naghiwalay naman sila ni mama. Kumusta naman kayo ni Utol mo? Sino matanda sa inyo? Ikaw at saka si Mura? Siya ang matanda. So, pang tatlo. Pangapat siya. Pangapat.
Hindi naman kayo nakakapag-usap kasi wala ang cellphone, no? Wala. Parang pag may okasyon lang nakikita-kita. Ganun. Oo. Okay. At nalaman mo ba na matatapos na namin yung bahay niya? Oo. Halos matatapos na at anytime pwede na siyang lumipat. Maganda na ang bahay niya. Pwede ka pumasyal doon pagka may time. At so ayun mga kanoli, no? So tingnan natin, marami makakapanood nito. Tingnan natin kasi sabi niya masakit na raw ang likod niya sa kakahiga diyan sa lupa. Parang hindi man kasya tayo ang diyan, katari. Loob. Kasya. Paano kung siminto na yung loob? Baik kaya may-ari. Yan, sa may sa may pinagtrabaho ko doon. Dito lang sa sa may nato namin ng kamote. Pinapayagan ka doon magtayo? O dito sa may pinagtrabaho ko doon. Kahit kubo-kubo ganun? So, malaki din ang konti. Malaki-laki ng konti. Pero mataas naman. Mataas. So ayun mga kanoli, no? So tingnan natin at gusto niya na maging komportable sa sa kanyang tinutulugan ng kanyang isang anak. At yung anak niya yun, ang kasama niya, kapatid ni Poy Poy, ay may diferensya daw konti sa isip. So ayun, maraming salamat po muli at iginawi si Kuya Noli dito sa lugar, no? Paanan ng bundok ng Mayon. Yan, no? Ilang kilometers po yan mula rito? Mga 3? Pero mga mga 7 ata. Kasi mula doon sa may dating release 6 kilometer yun. So mga 7 km from Mayon hanggang dito. So sakop tong tinitirahan niya ng Linderson pagka tuwing yan ay nag-aalboroto. So muli, inuulit ko, salamat po muli at siguro way na rin na napunta kami kay Mura para at least ay mapuntahan din namin yung kanyang kapatid. So salamat po muli at enjoy ka tayo sa kahit pasensya na sana share ni Kuya Noli. Sana ay mag-enjoy kayo ng anak mo. At muli, maraming salamat po muli sa inyong lahat. Bye-bye! Ayan po at pauwi na kami 11:14. Kung sa pagtulong ng usapan ko yan ulit sa kalam, wala na akong masasabi sa taon na yan. Kasi siya ay kakaiba, masino una pa ang pagtulong niya sa kapwa, doon na siya masaya. Sa pagtulong ng usapan ko yan ulit sa kalam, wala na akong masasabi sa taon na yan. Kasi siya ay kakaiba, masino una pa ang pagtulong niya sa kapwa, doon na siya masaya. Kuya Noli sa kalam, di tulad ng iba dyan. Kuya Noli sa kalam, matuwid lang ang daan. Landas na patutunguhan kung saan ay tulungan. Damayan, dapat at tularan, sadya makabayan. Wala na akong masasabi pa dyan, pagtulong sa kapwa kayang ganapan. Kuya Noli sa kalam, dami nakakaalam, matagal na ring ramdam, sa kahirapan ay may pakialam. Salamat, sana ipagpatuloy mo yan. Pagtulong sa kapwa ay mahalaga, huwag makinig sa iba. Kaya mo yan, magtiwala, handa kaming sumuporta. Sa Diyos lang ay maniwala, huwag na huwag kang manghihina.